ibalik nyo rito si Duterte. Yan ang panawagan ng mga taga-Cabanatuan sa kanilang pakikiisa sa nationwide rally para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Illegal siyang inaresto at idinala sa Netherlands nang walang pahintulot para maiharap sa ICC. Maki-update tayo sa mga kaganapan sa Cabanatuan live mula kay Margot Gonzalez. Magandang gabi, Margot. Franco, magandang gabi sa iyo sa mga nakikiisa sa atin ngayon dito sa prayer rally, partikular dito sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Para sa mga taong nandito ngayon sa rally, isang traidor na Pangulo, itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. nang isuko niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga banyaga. Gayong wala naman daw itong kasalanan at gumagana naman daw ang justice system dito sa Pilipinas. Sa ating likod, nakikita natin yung dami pa rin ng mga taong nakikiisa at nakikinig dyan sa prayer rally sa Liwasang Bonifacio sa Manila. Sa kabila ng paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi ito makikipagtulungan sa International Criminal Court o ICC, ay kabaliktaran ang nangyari. Patunay dyan ay ang pag-aresto ng mga kapulisan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte gamit ang warrant of arrest na inalabas ng ICC. Sa kasalukuyan ay nasa Netherlands na ang dating Pangulo at humarap na sa pre-trial doon. Pero para sa mga mas nakararaming Pinoy dito sa bansa at sa buong mundo, ilegal ang ginawa nila sa matandang Duterte. Simula nang ito'y maaresto, wala nang tigil ang mga Pilipino na manawagan at magdasal para sa tinaguriang most loved president. Ngayong araw ng Sabado, buong puwersa ang mga Pinoy sa pagsasagawa ng nationwide simultaneous rally para sa panawagan na mapauwi na si Tatay Digong. Sa bahagi ng Cabanatuan City, Nueva Ecija, libo ang dumating sa venue para manawagan at sabihin ikinahihiya nila ang ginawa ni Marcos Jr. Ang kanilang mga placards may nakasulat na Bring Home PRRD at Justice for PRRD. Ayon sa kanila, walang dahilan para ipagkanulo nila sa banyaga si Duterte, gayong naging mahusay at tapat itong Pangulo at nagpakita ng malasakit sa mga Marcos. Alam niyo naman, naging mabait po sa inyo si President Rodrigo Duterte na naipalibing po ang inyong ama sa libingan po ng mga bayani. At kung hindi po ako nagkakamali, may napanood din po ako na interview sa inyo na hindi po kayo papayag na papa-under din po tayo sa ICC. Hindi ko lang po alam kung bakit po nangyayari ito ngayon. Kung hindi man po kayo ang may dahilan, sana po tumulong po kayo. Binoto ko po kayo. Nagsalita po ako ng marami sa Facebook ko. Pero, Sir President, hindi po tama na kapwa Pilipino ang gawa ng gano'n ang ating former President. Sana po makinig po kayo sa taong bayan. Masama mang sabihin, masakit po ang loob ko sa inyo, sa ginawa ninyo, para po kayong hindi Pilipino. President BBM, hindi po maganda ang iyang ginagawa. Kasi siya, presidente, alam niya po ang ating democratic na makatayo tayo sa sariling bansa. Kasi may batas man tayo na sarili. Ba't doon pa sa ibang bansa si Duterte dadalhin? Nakakahiya kasi sa buong mundo kasi ang nangyari, pinagkanulo mo yung kapwa Pilipino mo sa dayuhan. Samantalang nung yung mga bayani natin, di alam kung paano sila magsakripisyo dahil para sa mga Pilipino, para doon sa kalayaan. Tapos, mismo presidente pa ng Pilipinas, yung marami na naitulong, yung maraming nagawa, yung pa yung pinagkanulo pa sa sa ibang banyaga. Meron naman tayong protocol dito . Franco, yan nga yung mga naging sentimiento at hinaing na mga nasa rally ngayon dito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Alam mo, may marami tayong nakausap dito na mga kababayan natin na halos hindi daw sila makatulog simula nung arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Hanggang sa ngayon, hindi daw sila makatulog at nandun yung lagi nilang dasal na magkakaroon ng milagro na itong ating Korte Suprema ay kakatigan po yung petisyon ng mga abogado ni PRRD na mapauwi dito sa Pilipinas at mapalaya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito sa ating background, patuloy na nakikiisa, nandyan na yung mga placards nila
na ang talagang hiling nila ay justice for PRRD at ang mapauwi dito sa Pilipinas ang dating Pangulo. Balik sa iyo, Frank. Maraming salamat, Margot Gonzalez, sa detalye ng iyong balita.